Christ Jesus. Lahat ay pinagpala, lahat ng pinagpala, mamalakpak, palakpak sa ating Diyos na buhay dahil siya ang ating Diyos na dakila at tapat. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Isang pinagpalang araw po sa inyo lahat at sa lahat na nakatunghay dito sa YouTube, sa FB Live, sa FB, at ang lahat sa buong mundo. Magandang buhay sa inyo lahat. Amen. So, may mga baguhan tayo. Pag wala tayo mga baguhan, ay mag-ano na tayo sa, sino ang pinagpala? Lahat ay pinagpala. Talaga tunay na tayo ay pinagpala. From the rising of the sun to the dawn, pinagpala tayong lahat. Sino ang mauna magpatotoo sa ating, sa lahat ng mga nakaranas ng mga kabutihan ni Lord? Lahat tayo nakaranas ng mga kabutihan ni Lord. So, sino ang mauna magpatotoo? Sino? Ayun siya. Yay! Si Sister Yes. Tess Batan. Palakpakan natin ang Panginoon. Oh, may bago pala tayo. Paano? Halika, sister. We welcome ka namin. Ah, ay, kala. Welcome pala. Sige. Sige. May welcome. Ay, may iba. Halika, sister. Balik tayo sa welcome song. Okay. Tayo na po. Halika, Sister. I-welcome ka namin dito. Halina sa pamilya, kami nagagala na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin, ang pag-ibig siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ang manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Sister, welcome sa El Shaddai family. Kami nagagalak na nakasama ka namin sa araw na ito. Hindi ito ang banal na espiritu ang nagdala dito. Dahil sabi ng delight yourself in the Lord and the Lord will give you the desire of your hearts. So, alam mo na ang El Shaddai? Oh, kasi dito ka na dati? First time. So, ang El Shaddai, ang El is God, ang Shaddai is Almighty. So, He is the seventh covenant name of our in the Bible. The God of Isaac, the God of Jacob, the God of Israel. So, ito ang una at ito ang una na pakigatipan mo kay Yahweh El Shaddai. Hindi lang ito
kundi simula sa sama ka na sa pag kasama ka namin. So pwede nga i-ano mo muna yung pangalan mo at kung saan ka sa atin, kag saan ka dito sa Hong Kong. Ako si Teresa Morente, may asawa, 48 years old, taga Tondo, Manila. May 4 na anak, 3 kolehiyo, 1 grade 2 student. Taga Kwontong line ako. Pumunta lang ako dito, hindi ko alam, nag-iisa lang talaga ako. No friends, no. I have a friend, but the day off is Sunday. My day off is weekdays, depend on my employers kung anong araw. Hindi rin ako every week nagde-day off. Pag naisipan lang nila, okay lang. Oo. Mahirap pala, hindi pala ganun kadali ang trabaho dito. Pero kinakaya kasi, siyempre may mga anak, may asawa, pero hindi siya nagtatrabaho ngayon kasi siya yung nag-aalaga sa nanay niyang bedridden. Yung kapatid niya, hirap din sa buhay, kaya nasa amin yung magulang niya. So, kaya talagang nagdadasal lang, pinagdarahan. At salamat kasi hindi ko rin alam na nabigla ako. Nabigla ako, hindi ko rin alam na ganun nyo ako i-welcome. Salamat sa inyo. Napasaya nyo ako kahit na nagdurusa minsan yung ano ko, napasaya nyo ako, salamat. So once again, sister, welcome to Kingdom of Yahweh El Shaddai. At kung international man ang day off mo, mayroon kaming Monday to Friday, the same time, 12 to 2:30. And kung Sunday at Saturday, doon kami sa Saikong, the same time. So welcome sa yun pala yung ang hawak mo na panyo ay ipinagdasal namin yan every 6, 12, 6 and 12 kung gising ka pa sa midnight. So walang bisa yan, but pag paniwalaan mo yan, may problema ka man at may mga anong karamdaman mo, manalig ka sa mga salita ni Lord, ay hindi kanya bibiguin. Dahil ang sabi niya, kung sino ang mananalig sa akin ay hindi ko bibiguin kailanman. So, welcome sa iyo, sister, and pinagpala ka sa araw na ito. Salamat at pwede ka nakabalik sa ating sa upuan. Thank you. Sino ang pinagpala? Praise God. Gusto ko lang pong pasalamatan ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa akin. At patuloy niya akong binibigyan ng kagalingan at kalusugan. Salamat ng marami po, Panginoon. At gusto ko pong pasalamatan din ang ating Yahweh El Shaddai sapagkat another year po nakalipas, and then ito na naman po ang panibagong taon sa aking buhay. So Lord, maraming pong salamat. Nasa Miyerkules pa po yung birthday ko. Kaya nga lang nagpapasalamat na po ako ngayon. Maybe sa Lunes po kasi nasa Queen Mary ako. Kaya hopefully po na ako ay maka-attend sa Wednesday. Dalangin ko po yon kasi special day po yun para sa akin. Thank you Lord, thank you Jesus. Yan lang po. Amen. Thank you, Jesus. At ngayon, ihanda na natin ang ating mga sarili sa pagpakinig ng mga salita ni Lord na pangunahan ni Brother Bay Gonzales at sa pambungad na panalangin na si Sister Tess Batan at sa ating pagpupuri sa Diyos na buhay, ang El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Amen. To be led by
Swing. Brother Jeff. Praise you, Jesus. Praise you, Father God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos, mapagpalang Ama, ikaw po ang Diyos na higit sa sapat. Ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng bagay. Ang Diyos na nagbigay sa amin ng buhay. Panginoon, sa mga sandaling pong ito, kami po ay tumudulog sa iyo, humihingi ng tawad sa bawat pagkakasala namin, sa isip, sa salita at sa gawa. Dalangin po namin, Ama, na linisin mo ang aming buong pagkatao, pasimula ulo hanggang talampakan. O Diyos, hinihiling po namin na limutin mo ang aming mga pagkukulang sa iyo, ang aming mga pagkakasala, upang kami patuloy na makapanambahan sa iyong pangalan, Panginoon. O Diyos, maraming pong salamat sa mga sandaling ito. Salamat po, Panginoon, na kami dinala mo sa dakong ito. Patuloy na nananambahan sa iyong dakilang pangalan. Salamat sa mga bawat bagay na patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Salamat sa lahat ng biyaya na aming natatanggap sa araw-araw. Ama, dalangin po namin sa mga sandaling ito na muli mo kaming samahan sa aming mga gagawin, Panginoon. Pasimula sa aming pagpupuri, O Lord, sa pag-awit ng mga awiting makalangit. Nawa, O Diyos, makarating ito sa iyong luklukan, Panginoon. Dalangin din po namin, Ama, na pagpalain mo ang lahat-lahat ng mga awit sa ubasan mo ito ng Hong Kong chapter. Pagpalain mo rin po lahat ng mga manggagawa pasimula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, Panginoon. Ganon din po, O Diyos, dalangin namin hipuin mo ang lahat ng instrumentong aming ginagamit, Panginoon. Ganon din po ang simbahang ito, palibutan mo ng iyong libu-libong anghel, Panginoon, na magbabantay sa aming pakikinig ng iyong banal na salita. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang aming kapatid na iyong gagamitin na maghahayag ng iyong banal na salita, si Brother Bay. Dalangin po namin na punasan mo ang kanyang mga labi upang ang lahat ng mamumutawi sa kanyang mga labi ay pawang naaayon sa iyong banal na kasulatan. At ang kanyang pagpapahayag, Panginoon, gawin mo, Panginoon, itong tabak sa aming mga puso upang ito ay tumimo, O Lord God, upang ito'y magamit namin sa aming buhay, pananampalataya. Lumago kami, Panginoon, sa aming spiritual, O Lord. Dalangin din po namin, O Diyos, ang lahat ng aming mga kahilingan, ang lahat ng petisyon na aming daladala sa araw na ito. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos, O God. Ikaw po ang aming Diyos na higit sa sapat na magbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan, katugunan sa lahat ng mga daing namin, Panginoon. Kaya, Ama, turuan mo po kami sa araw na ito at ang mga salita mo ang aming maging sandata. O Diyos, wala po kaming magagawa kung ikaw ay hiwalay sa amin. Kaya dalangin po namin ang 100% tagumpay ng gawain mo sa araw na ito. At ang pasasalamat at papuri, Panginoon, ay tanging sa iyo lamang po namin ibinabalik. Yan po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Jesus, Yahweh El Shaddai, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. 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 God is good. All the time, And all the time, God is good. Amen. Talagang napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Ano ho? Amen. God is good. Grabe. Amen. Sige po, hayaan po natin na this time, sa mga oras na ito, gamitin po tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Handa po ba tayo magpagamit sa ating Panginoon? Amen. Amen. Handa tayo magpagamit sa Panginoon dahil alam natin na dadalhin tayo ng Diyos sa Kanyang kaharian. Sa Amen. Kanyang kaharian kung saan makakasumpong tayo ng kagaanan ng loob, ng kaginhawaan, ng kagalingan ng ating puso, ng ating pisikal na katawan, ng peace of mind. Amen. 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 Hallelujah. Gamitin
Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa Lord dahil ginawa niya tayong marapat sa kanyang harapan. Amen. Ang lahat po ba'y nabuksan na ang puso at isipan? Amen. 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 Lord, maraming salamat. Dahil sa iyo, Lord, walang imposible. Amen. Kung dumating man kami dito, Lord, na mabigat ang aming pakiramdam, may mga hinaing kami sa buhay na gusto namin pong ilapit sa inyo, Lord. Kaya kami narito ngayon sa araw na ito. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na may gagawin kang himala. Dahil sa iyo, Lord, alam namin at naniniwala kami, Panginoon, na wala pong imposible sa iyo. Amen? Palakpak po ang lahat ng mga naniniwala na sa Lord walang imposible. Amen? Ayon nga po, sa Matthew 19:26, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Nasa Bible ho yan. Walang imposible sa Diyos. Amen? Amen. Maaaring napapagod tayo. Amen, ho? Pero hindi po tayo mag-give up. Maaaring pinanghihinaan tayo ng loob. Pero hindi po tayo susuko. Amen? Maaaring minsan nagagalit tayo. Pero pag ang mindset natin ay para kay Lord lamang, nagsiserve tayo kay Lord, at anak tayo ni Lord, hindi tayo magagalit. Amen? Hindi tayo magagalit kahit nasasaktan tayo. Amen? At marami tayong tanong, pero wag tayong, hanggang ano lang, wag tayong manumbat. Ano ha? Pag may manangyari, bakit ganun, Lord? Bakit ganun? Wag ganun. Dahil walang imposible sa Lord, kaya ipagpapasa Diyos natin ang lahat. Amen? Ganyan ang mindset ng totoong Kristiyano. Amen ho? Walang imposible sa Lord. Sige po, sayaw po tayong lahat. Iindak po natin ang mga naniniwalang walang imposible sa Lord. Amen. Hallelujah. Walang imposible sa ating Diyos. Amen. Kayang-kaya niyang gawin lahat.
Salamat, Lord. Amen. Lord. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo po sa aming buhay. Amen. Tunay nga, O Diyos, na hindi ka nagbabago mula noon hanggang ngayon. Amen. Narito ka, lagi ka po namin kasama kahit sa kabila ng mga kahinaan, tukso, at mga, what is this? Kahinaan, tukso, kasalanan. Lagi mo pa rin po kaming pinapalakas. Patuloy mo pa rin po kaming sinasamahan at patuloy mo pa rin po kaming pinapatawad. Lord, napakabuti mo. May mga bagay, Lord, na hindi namin deserve, pero patuloy mo pa rin pong binibigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Ganun kakabuti sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa patuloy mo pong pangingialam sa aming buhay. Maraming salamat, Lord God. Ayon nga po sa mga awit 145:1, nasa Bible ulit po siya. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat at pupurihit, pasasalamatan siya sa araw-araw. Amen. Hindi po kami magsasawa, Lord, na ikaw ay aming pasalamatan. Dahil ikaw, Lord, ang Diyos na mabuti, tapat at dakila kailanpaman. Lord, salamat. Maraming salamat, Lord Jesus. Hayaan mo, Lord, sa awiting ito ay maibalik namin sa iyo, Lord. Maipadama namin sa iyo, Panginoon, kung gaano kakabuti sa bawat isa sa amin. Amen. Hallelujah. Yes. Ay buti-buti mo, Panginoon, Sa lahat ng oras, sa
katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin ay El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah
Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, muli, pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, sinasamba ka namin sa napakabuti mo sa amin. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, hindi ka nagkulang sa amin. Higit sa sapat ang iyong biyaya, ang iyong awa, ang iyong pagmamahal sa amin. Muli, Panginoon, i-bless mo po ang pagtitipon naming ito. Naniniwala kami sa pangako mo sa Mateo 18:20, saan man may 2 o 3 na nagkakatipon dahil ikaw ang pinag-usapan, tiyak na ron ka sa aming kalagitnaan. Lord, pagpalain mo ang mga taong nagmimithi na makasunod sa inyong kalooban. Sinabi po ninyo sa inyong mga salita, mapalad ang mga taong nagmimithi na makasunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkaloob mo sa kanila ang kanilang mga mithiin sa buhay. Pagpalain mo yung lingkod mo, daluyan ng mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa, kanilang mga puso upang makinig ng iyong mga salita. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng aming pagtitipong ito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. And namin purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Sa tuwing makahanap. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginawa. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah, Amen. Palapakan natin si Lord.
Hallelujah! Yeah! Hallelujah! Yan. Marami na sila ngayon. So, brothers and sisters, nung Lunes, inumpisan natin ang topic po natin, series po ito, no, about covenant. No? At ngayon po, covenant pa rin hanggang bukas. Sa Biyernes, iba naman ang topic natin kasi araw na mga puso. No? Iwan ko kung may mga puso pa. Okay, ang ibig sabihin ng covenant, kasunduan. Isipin mo, sa Diyos ka nakipagkasundo. Yung ika po, ang kausap mo dyan, ang Diyos, hindi si Brother Mike, hindi kung sinong preacher. So, isa pa sa meaning ng covenant, agreement or contract. Kaya pag kayo nag-asawa, mayroong tinatawag na marriage contract. Pag nagtaksil ka sa asawa mo, ay ididimanda ka ng bigamy o pakikiapid kasi sinira mo yung contract. Ang kontrata nyo, magsasama kayo sa hirap at ginhawa. Nung naghirap, sabi mo ng isang babae, ikaw na lang dyan. Ayoko sa hirap. No? Yon. Isa pa sa meaning ng covenant ay agreement, stipulation, appointment, and covenant, accord. Yan. So ang atin pong pagninilay ngayon, iba po ito kaysa nung Lunes, Martes. Ito ay covenant ang pamagat pero iba rin ang wanito, no? So buksan natin ang ating mga Bible. Wednesday group, February 12, 2025 to. Deuteronomy chapter 4, 23 and 24. Ganito ang sinasabi sa Deuteronomy 23:24. Ang sabi niya dito, be certain that you do not forget the covenant, no? That the Lord your God made with you. Obey His command, not to make yourselves any kind of idol. Because the Lord your God is like a flaming fire. He tolerate no rivals. Ito po, sinabi niya dito, mag-ingat kayo. Huwag ninyong kalilimutan ang tipan sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin gaya ng ipinagbawal niya sa inyo. Si Yahweh ay apoy na nakatutupok at ayaw niyang may kaagaw siya sa inyong pagmamahal. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Let me walk with you as we journey through this life, searching for each meaning as each moment passes by. Let the hands of time be like footprints in the sand as I carry you.
Purihin natin ang Diyos, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi nyo, covenant. Yan. No? Magsiupo po tayo. At ito'y maganda pag-usapan ito. No? Kasi hindi ko mo ikaw ay, sabi ko nga dito sa El Shaddai, ang unang member ng El Shaddai ay covenant partner. Yun yung mga nag-iikapo talaga yan. Nakipagkasundo talaga kay El Shaddai yan. Pero ang dami akong kakilala na dati nagtitinda lang ng pandesal, ngayon multi-millionaire. Yung dating small time ngayon, multi-billionaire. No? Kasi ang Diyos, pag binigay mo yung para sa Kanya, yung Malakias 3:10, isipin nyo, ang Diyos huwag mong subukin, pero doon, hinamon ng Diyos ang tao. Sa Malakias 3:10, subukin yung gawin ito. Ibigay ninyo na ang buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangailangan sa aking templo at hindi ko na padadala ng salot ang inyong mga lupain. At bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang biyaya at pagpapala. Amen? Alam mo, pag biyaya, pag ang biyaya ituon mo lang sa pera, pera lang makikita mo. Ha? Pero, pag oportunidad, milyon at bilyon ang nakaloob dyan. Amen po ba? Kaya mas malaki yung opportunity kaysa pera. Yung tao kasi, sinasabi lagi ng tao, buti pa ang pera, may tao. Ang tao, wa gyud pera. Ha? Okay. Anong sinabi dito sa Deuteronomy, sabi niya dito, tingnan niyo ha. Be certain that you do not forget the covenant that the Lord your God. Ang Diyos hindi nakakalimot sa kanyang pangako o kasunduan sa tao. Pag ikaw'y nakipagkasundo sa tao, nakipag-agreement sa Diyos, hindi siya nakakalimot noon. No? So, ang sabi niya, huwag niyong kalilimutan ang inyong tipan kay Yahweh. Huwag kayong gagawa. Una ito, ang born again, nakatuon lang sila lagi sa santo. No? Hindi nila alam na ang pinakamalaking Diyos-Diyosan sa buhay ng tao, yung pong kung ano ang laman ng puso mo, yun ang iyong tibok. Kung sinasamba mo ang isang bagay, yun ang Diyos-Diyosan. Sabi nila, Brother Bay, bakit kayong mga Katoliko may santo pa kayo? Sabi ko, bakit wala kayong santo? Bakit sinabi ba ng Diyos na huwag kayong gumawa? Sinabi ba ng Diyos na huwag gumawa? Alam niyo ba yung ahas, nagpagawa ang Diyos ng larawan ng ahas? Ahas yun. Ay yung mga santo, subukan mo nga. Yung picture ng tatay mo, tadtarin nila sa harapan mo. Kung hindi mo rin sila tatadtarin. Ha? Ibig sabihin, nagparitrato kayo, may kwadro, yung nanay at tatay mo, Diyos-Diyosan mo na yan. Matagal nang usapin yan. Nagkaroon na ang Simbahang Katoliko ng Vatican I at Vatican II. Hindi nila alam yun na ang Vatican II, sinasabi doon na ang mga santo huwag ninyong sambahin. Huwag ninyong punas-punasan. Huwag ninyong luhuran. Hindi rin alam ng mga born again niya na nagkaroon na ng Vatican II. Amen? Sa Vatican I, yun. Talagang, yun, alam mo nung panahon ni Pope John Paul II, siya po nag-implement yan. No? Ngayon, bakit ipinagbabawal ito ng Panginoon? Nung panahon ni Moises,
Di ba umakyat si Moises doon sa bundok ng Sinai? Natagalan siya. Ang mga tao ay gumawa ng Diyos-Diyosan. O yun. Isa yun sa dahilan kung bakit pinagbawalan na huwag kayong... tapos, ito pa. Si Haring Nabukadnezar, nagpagawa ng rebultong malaki. At may batas na ang sino mang hindi yuyuko sa rebultong yan ay papatayin, ihulog doon sa pugon. Yung tatlong Hebreo, si Shadrach, Mesach at Abednego, hindi sila talaga nagkuhan. Sabi niya, si Yahweh lang ang aming yuyukuran at sambahin. Yung rebulto niyan, rebulto ng hari yan, si Haring Nabukadnezar. Ayaw nila, di hinulog sila sa sa pugon. Nung hinulog sila, anong sinabi ng tatlong Hebreo? Ay hindi, sasamahan kami ng Diyos namin dahil ang Diyos namin sinasamba ay buhay at makapangyarihan. Nung hinulog sila, anong sinabi ni Haring Nabukadnezar kay Daniel? Daniel, tingnan mo nga yung kasamahan mong tatlo. Kung sinamahan ba sila ng Diyos nila? Sumigaw si Haring Nabukadnezar, Shadrach, Mesach, Abednego, buhay pa ba kayo? Ano sinabi ng naghulog? Yung berdugo tawag nun naghulog sa tatlo. Mahal na hari, nakita ko. Tatlo lang hinulog ko kanina, bakit apat na sila ngayon? Tila Diyos ang kasama nila. Tapos alam mo ba kung sino nahulog sa pugon? Yung naghulog sa kanila Shadrach, Mesach at Abednego. Yun ang naabo. Yun. Kaya sa lumang tipan, mayroong pangyayari doon kung bakit pinagbabawal yun. No? Pero mayroon din pangyayari na pinagawa ng Panginoon ni Yahweh ng larawan nung ang mga tinutuklaw ng ahas doon sa wilderness. Nang sabi, gumawa ka, pagawin mo, Moises, ng rebultong ahas at sino mang tumingin doon, kahit kinagat sila ng ahas, hindi sila mamamatay. No? Ganun lang, check and balance. No? Ang dami diyan mga inutusan lang na bumili ng suka, pagbalik, pastor na. At pag bumati ko sa Iglesia Katolika, akala mo sila na yung talagang totoo. No? Amen? Alam mo, mahigit na po kami nag-aral ng 20 to 30 years sa doctrine ng Catholic Church. Yung doktrina ng Catholic Church, kailangan alamin mo yung history ng Catholic Church, tradisyon, at saka theology, Mariology, philosophy, ang dami pang mga logi-logi. Amen? Okay. Dadako na tayo doon. Bakit ayaw ipangaral ng iba yung covenant, yung ikapo? Kasi takot sila. Baka hindi sumunod ang tao. Ano sabi ni Brother Mike? Pagdating ng panahon, bakit hindi pinagpapala yung kawan mo, yung membro mo? Kasi hindi mo tinuro yung susi. Ang susi talaga ng terebleng biyaya at kalakasan, kalusugan, walang sakit, siksig, liklig at umaapaw. Gawin mo yung pinagagawa ng Panginoon. Ibigay ninyo sa akin ang ika-10 bahagi. At yan ang dahilan kung bakit ang mga Hudyo sa buong mundo umuwi tuwing piyesta ng Paskwa. Ang piyesta ng Paskwa ay pag-alaala ng mga Hudyo nung sila'y pinalaya sa Egypt at naging malaya na silang mamamayan ng Israel at na ibigay na sa kanila yung Israel as a promised land. Yung Israel, yun po yung promised land. No? Ngayon, sinunod nila lahat yun. At grabe ang pagsunod ng mga Hudyo kasi yung salita ni Yahweh nilalagay doon sa mga anak nila sa noo. Pag pumunta sa school,
O hindi mo talaga makalimutan yun kasi nakatali yan eh. No? Tapos yung pintuan nila, nandoon nakaukit yung mga salita ng Diyos, salita ni Yahweh. At hinahalikan po yan ng mga Hudyo bago sila lumabas. Pagpasok nila, hahalikan din nila. Tingnan mo kung gano'ng pagmamahal nila sa salita ng Diyos. Hindi lang sila nakikinig, kanila pong isinasagawa ang salita ng Panginoong Diyos. Amen? O yan. Ngayon, ito na. Kaya ito napili ko, sinabi dito, si Yahweh ang apoy na nakatutupok at ayaw niyang may kaagaw siya sa kanyang pagmamahal. Tingnan mo. Halos lahat ng pamatay sunog sa buong Amerika. Pinadala nila sa Los Angeles, California. Ha? Pero bakit hindi namamatay yung apoy? Si Yahweh po ang apoy na tutupok sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya. Amen po ba? Yan ang hindi maintindihan. Alam niyo ba yung binubuhos nila na may gamot po yun? Na kapag nandoon yon, kahit gaano kalaki yung apoy, namamatay. Pero nagtaka sila, bakit hindi namamatay yung apoy na ito? Ito pala yung kahulugan, no? Sinabi ni Jesus. Sabi niya, si Yahweh ay apoy na nakatutupok. No? Pag tinupok ni Lord, kahit bato na walang panggatong, mag-aapoy yan. Kahit tubig, mag-aapoy yan. Naalaala niyo nung panahon ni Elijah? Ano ba ang focus, ang gamit ng apoy? Pamatay ng sunog. Pero ano yung ginawa ni Elias? Para maniwala ang mga tao, Yahweh, ipakita mo sa buong mundo na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi yung handog ni Baal at handog ni Elias, ang apoy galing sa langit ang susunog, hindi po yung galing sa lupa. Buong maghapon nagritual ang mga alagad ni Baal na mahigit 400 propeta ni Baal versus 1. Kaya sinabi ni Elijah, tandaan niyo si Elijah nag-iisang propeta na lang na inalagaan ng Panginoon. Kasi pinatay na lahat ni Jezebel, lahat ng propeta. Para mailigtas lang ito si Elias, kung saan-saan pinalilipat ng Panginoon ka sa ilog. Kasi natutuyo na yung mga 3.5 years, walang ulan. Dahil sa galit ni Yahweh sa mga tao. Kasi ang mga tao hindi na sinasamba ang Diyos, kundi yung ng mga Diyos-Diyosan. Anong sinabi ni Yahweh? Huwag ka mag-alala. Padadalang kita ng pagkain. Alam mo ba kung ano ang pagkain pinapadala ni Yahweh? Steak. At alam niyo ba kung ano ang nagdadala? Uwak. Kaya nangitim yung uwak dahil sa kasakiman. Pero inutusan ng Diyos, magdala ng pagkain sa lingkod ni Yahweh, uwak. Dalhin mo yan doon kay Elias. Huwag mong bawasan yan. Amen? Pag may pangangailangan ka, magdasal ka, Panginoon, padalan mo ako ng tulong. Magugulat ka lang, utusan ni Lord yung kaaway mo. Yun ang uwak. Yun ang uwak. Utusan ni Lord, tulungan mo nga yan. Magugulat ka na lang. Amen? Ano nangyari doon? Tingnan ninyo. Maghapon na sila nagre-ritual. Yung mga ni Baal, walang apoy na bumaba galing sa langit. Alam sinabi ni Elias, baka naman ang Diyos nyo ay patay. O baka naman ang Diyos nyo namamasyal pa. Sabi ng mga ni Baal, sige, ikaw na. Alam mo ba kung ano yung kasunduan? Papatayin lahat ng propeta ni Baal. Amen?
parang kasunduan ng mga Hudyo, Israel, at saka ng si Gulayat. Hindi lang masisisi kung bakit ang mga Hudyo. Sinabi po yung kasunduan yan. Anong sinabi ni Gulayat? Pag natalo kami ng mga Palestinian, inyo na ang bansa namin at maging alipin ninyo kami. Oy, natalo si Gulayat ni David. Oh. Kaya hanggang ngayon, yung kasunduan na yon, hindi po yan na no? Kasi pag once na lumabas na yon sa bibig mo, may power na, may authority na yan. Kaya ang mga Hapon ayaw nila ng pirmahan ng isang dangkal na kasunduan. Ang gusto nila, word of honor. Sabihin mo lang, iyon na ang batas. Ngayon, anong sinabi ni Elijah? Patutunayan ko sa inyo ng Diyos ko buhay. Minuto lang, bababa yung apoy. Sabi ni Elijah, dubusan niyo ng tubig yung aking handog. Alam niyo ba na lumulutang na sa tubig yung handog ni Elijah? No? Para patunayan lang na ang Diyos ni Elijah ay makapangyarihan sa lahat. Ano sinabi ni Elijah? Yahweh, patunayan mo sa mga taong ito na ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Minuto lang, day. Bumaba ang bulang apoy. At yung tubig na hanggang baywang, tinuyo ng apoy. Hindi ba? Baliktad. Ang apoy dapat pamatay sa ay tubig. Pero nung time na yon, si Yahweh yun. Siya ang apoy. Tinuyo niya yung handog ni Elijah at nung ito ay umusok papuntang langit, ibig sabihin tinanggap ni Yahweh ang handog ni Elijah. Nung time na yon, ang mga tao pala sa bayan na yun na saksi may dalang mga bato. Pinagbabato nila at namatay lahat ng mga propeta ni Baal. At ang sigawan ng mga tao, simula ngayon, magbalik tayo sa Diyos. Ang Diyos ni Elijah ang ating paglingkuran at sambahin. Kaya grabe naman ang biyaya ni Elijah. Siya lang po yung propeta na inakyat ng Diyos na buhay. Sinundo pa ng karwaheng ginto. Isipin mo yun, no? Ang sarap siguro niya, no? Sasabihin ni Yahweh, halika na, pasundo kita dyan. Yung kanyang incorruptible body ay naging incorruptible body. Yung kanyang katawan ay nagiging eternal. No? Hindi siya dumaan sa sementeryo. No? Ito namang alalay. Kaya mas maganda yung alalay. Sabi ng alalay yung si Eliseo, uy, sandali! Paano ako? Iwanan mo ako. Anong sinabi ni Elijah? Ito na yung balabal ko. Isipin mo, sinalo ni Eliseo yung balabal ni Elijah. Anong sinabi doon? Double portion anointing of the Spirit. Kung ang nabuhay ni Elijah ay 100 patay, si Eliseo ay mahigit 200 patay ang binuhay niya. Dahil double nga double portion, double power. Amen? Yun. Kung ang sinalo mo ay kamalasan, magkamalas-malas ang buhay mo. Pag sinalo mo anointing at biyaya, pagpapalain ka ng Diyos lahat ng iyong mga gagawin. Amen? Amen po ba? Kaya sinabi ni Yahweh, sabi niya dito, si Yahweh ay apoy na nakatutupok at ayaw niyang may kaagaw sa kanyang pagmamahal. Napakapanibuguin ang Diyos.
Ayaw niya ng may karibal. Sabi ni Lord, ako lang ang tunay na Diyos. Yung sinasamba nyo na hindi Diyos, ang tawag diyan, Diyos, Diyosan. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ang ganda yan, Jeff, no? Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ang kasunod niyan, ano? Nag-iisa sa buong mundo. Kadakilan mo. Kadakilaan mo. Oh, hanggang dyan lang tayo. Di ba? Okay, ito na. Ang sabi sa James chapter 4 verse 5. Tingnan natin na sa sulat naman ito ng New Testament sa panahon naman ni Santiago. James chapter 4 verse 5. Baka naman ang akala ninyong walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan na napakarubrob ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong ibinigay niya sa atin. Ayaw niya ng may kaagaw sa ating pag-ibig. Amen po ba? Hindi pwede yung hap-hap. Ha? Hindi pwede yung manananggal. Yung kabilang kamay mo, paa mo nasa mundo, yung kabila nasa Panginoon. Kaya ang dami mga Kristiyanong sakang. Hindi makalakad ng matuwid. Bakit? Nabubuhay pa rin sa mundo. Ha? Itiklop mo dong, inday ang iyong mga paa. Lumakad ka. Sumunod ka sa sinabi ni Lord, my son, my daughter, come, follow me. I am the way, I am the truth. No man come to the Father except through me. Amen? Kaya ng mga politiko na yan, kilala ko lahat ng mga yan. Sabi nila, papasok ako sa politika para mabago ang bansa. Nung pumasok sa politika, sila ang naputikan. Ha? Amen? Amen po ba? No? Hindi ko alam nyo ba yung nanay ni Bato? Sa Digos, yung bahay nila ni Bato, doon natutulog ang preacher. Kaya nung nasa ako ang head noon ng Pampanga, nangangampanya si Bato, tinawag siya sa kabila. Hindi siya pumunta doon pumunta sa El Shaddai. Dito ako sa El Shaddai. No? Kilalang kilala yan. Ang nanay ni Bato ay kulot na kulot ang buhok. Ha? Isa sa council natin sa Mindanao, ang Digos, no, City, sakop yan ng Davao City, sakop yan ng, ang pinaka-main office ng El Shaddai sa Mindanao, meron yan Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro. Ang Davao de Oro yung pong Compostela Valley. Digos, no? Tagum City, Panabo City. Yun. Ang dami nang nagpapa-pre-over sa akin. Gusto namin mabago ang bansang ito. Sus, Maria Joseph. Hindi naman nabago. Amen? Amen po ba? Isa lang ang pwedeng magbago dyan. Yung sinabi ni Trump, this nation will great again if the American people back to Jesus. Amen? Ay, nako. Ayan. So, ano ang sinabi? Ayaw ng Diyos na may kaagaw, ayaw ng Diyos na may kahati. Sabi ni Lord,
kung mainit ka, mainit ka. Sapagkat kung ikay malang hininga, maligamgam, isusuka kita. Ha? Sa Bisaya, ang malang hininga, sinaing na kalahati luto, kalahati hilaw. Pag kinain mo, mabubutod ang tiyan mo, utot ka ng utot. Lagdos. Para malaman, alam ni Sister Elaine, di ba? sabi na, uy, kaon na tayo. Ay, hindi pa luto ang bigas natin. Ha? Lagdos pa na. Amen? Oh. Kailangan, ano sabi ni Lord? Kung mainit ka, mainit ka. Kung malamig ka, malamig ka. Kung maligamgam ka at malang hininga, isusuka kita. Amen? Kaya yung mga naglilingkod sa Panginoon na hap-hap, takbo ng takbo si Lot. Talaga na, sabi ni Yahweh, huwag lilingon, ang lumilingon ay maging haliging asin. Ito naman palang asawa ni Lot ay hindi naman pala hap-hap din para. Malang hininga rin pala. O ano nangyari? Nung lumingon, naging haliging asin. Gusto niyo, punta kayo sa Israel. Nakapadirian ng walang pwedeng lumapit doon, manood ka lang, ikaw ay kasama yan sa pilgrimage, no? Ay pilgrim, no? Gusto ko nang pasukin at tikman yung asin doon. Palapakan natin ang Panginoon, no? Amen! Ayan. So, covenant, the all believers interested in caution against forgetting. No? And covenant, the all believers in Christ, the mediator of covenant. No? Si Jesus pala ang mediator ngayon ng covenant. Sa Old Testament, no, 'di ba nakipag-covenant si Yahweh doon? Si Jesus, sabi dito sa Hebreo chapter 8 verse 6. Tingnan natin yung Hebreo chapter 8 verse 6. Okay. 8 verse 6. Ngunit, sabi niya dito, ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob ni Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan, ito na, tagapamagitan ng isang tipan, higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahalagang bagay na ipinangako. Maganda ito sa English, no? But now Jesus has been given priestly work which are superior to their just as the covenant which be arranged between God and His people in His bitter one, because it is based on promise of the better things. No? Covenant, no? Si Jesus, kaya yung Old Testament nangako doon na magpadala ng Mesiyas. At ang katumbas ng Messiah ay the Anointed One. Ang Mesiyas ay tatawaging Savior, tagapagligtas, pero hindi tinanggap ng mga Hudyo. Yan ang problema ngayon ng mga Hudyo. Kasi hanggang ngayon, rejection pa rin si Jesus. No? Kaya pinapatuto ko sa inyo, yung kuha natin sa opisina ng El Shaddai. El Shaddai, the God Almighty, where Jesus Christ is Lord. Ano sabi ng mga rabbi? No. No good, no good. Jesus, no good, no good.
cut. Putulin mo yan, yung Jesus Christ. El Shaddai, okay, itiran yung El Shaddai because El Shaddai, the God of Israel. Kaya tumagal tayo doon because of El Shaddai. Yung ibang mga missionary doon na dala nila si Jesus Christ, hindi sila masyadong tanggap doon. Bakit? Ang tingin ng mga Hudyo kay Jesus Christ ay blasphemy. Kasi nung time na yun pala, pag sinabi mo ikaw ang Mesiyas, papatayin ka ng mga Hudyo. Kaya pinapatay nila si Jesus. Anong sinabi ng mga Hudyo? No way. I know you. Diyan kay pinanganak sa sabsaban, hindi naman sa sikat na paanakan. Anong sinabi ng mga Hudyo? Huwag mo kaming lukuhin. Kaya si Jesus hanggang ngayon, pag ipilit mo sa mga Hudyo, mag-aaway talaga kayo ng todo. Amen? Alam nila doon pinanganak si Jesus sa Bethlehem, napuntahan ko yun. Doon sa kuweba. No? Pagkatapos, nung lumaki na si Jesus, nung hinahabol na si Jesus ni Haring Herodes, nasaan na ang bata? Anong sinabi ng anghel? Maria, Jose, magbalot-balot na kayo. Lumipat kayo sa Ehipto. Papatayin ni Herodes ang bata. Hindi na patay. Anong ginawa ni Herodes? Lahat ng ka-birthday ni Jesus sa Jerusalem, pinapatay lahat ni Herodes. Kaya matinding iyakan ng buong bansa. Bakit? Lahat ng ipinanganak na nakarehistro kasama ni Jesus, December 24, 25, pinapatay lahat ni Herodes. Kaya si Jesus sa Jerusalem, wala siyang ka-birthday. Tayo, celebrate tayo dito. Come all the people, doon, nag-iyakan ang buong mga Hudyo. Bakit? Pinapatay lahat ni Herodes, lahat ng ipinanganak na kasabay ni Kristo. Ngayon, nung umalis sila, doon na sila lumipat sa Nazareth. Alam mo ba Nazareth? Nasa norte. Ang Bethlehem nasa south. Ang layo-layo noon. Tapos itong Nazareth, na paligiran ng mga Muslim. Kaya sinasabi doon, si Jesus na taga Nazareth, isang mabuting tao. Anong sabi ni Nathanael? Ano? Mayroon bang mabuti sa Nazareth? Ganon. Pag hindi ka nakapunta sa Israel, hindi mo alam yung istorya. At sinabi ng Biblia, kung isulat lahat ng sinabi ni Kristo, hindi magkakasya sa lahat ng aklat sa buong mundo. Kaya ako, kahit 2 weeks lang ako sa Israel, napuntahan ko. At sabi ko, ano na ito? Achievement ko na ito. Na kahit mawala ako sa mundo, alam ko, nakapunta na ako, naglupagi ako doon sa sinilangan ni Kristo. Dinukot ko na yung kuha ni Kristo, yung pinagpakuan sa Kanya. Pumasok na ako sa libingan ni Kristo. Tapos paglabas ko, naka-atras ako. Ang layo-layo pa naman. No? Parang hipon. Di ba ang hipon, paglabas sa butas, umaatras yung hipon? Ganun lahat ng papasok doon. No? Ang ganda. Ngayon, si Kristo, siya ang namagitan. Sabi dito, covenant, the all believers Christ, the mediator of covenant, Jesus Christ. No? So, basahin pa ulit natin yung Hebrew 9:15. No? Hebrew 9:15. Hebrew chapter 9 verse 15. Tingnan natin ha. Ang sabi po dito sa verse 15 ng Hebrew,
Hallelujah. Ang sabi niya dito, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. O yan. Sapagkat sa pamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Na? Yung pagpapala na hindi dumaloy mula doon sa lumang tipan, si Kristo binuksan na niya. Kaya nung mamatay si Kristo, yung pong tabing na punit, at ang sabi doon sa Bible, wala ng takip, wala ng harang, yung blessing, pagpapala, bukas na sa inyong lahat na nananalig kay Kristo Jesus. Amen? Amen po ba? Hebrew 12 verse 24. Hebrew 12 verse 24. Ito naman ang sinasabi dito, mga kapatid. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong nabubo na ang isinisigaw ay kaiba sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Ang dugo ni Abel ang sinisigaw, justice. Dahil pinatay siya ng kanyang kapatid na sino ba yung kapatid ni Abel? Si Cain. Ang dugo ni Kristo, walang isinisigaw. Hindi tulad ng dugo ni Abel. Ang dugo ni Kristo ay katubusan ng lahat ng tao sa buong mundo na nananalig sa Kanya. Amen? Amen po ba? Yan. Yan ang totoo. Amen? By the blood of Jesus, hindi po makatatagal ang demonyo. Pag sinabi mong demons, by the blood of Jesus, ako, sigawan na yung mga demons. Sigawan na yung mga napusis ng evil spirit. Hindi sila makatagal. Pag sinabi ng preacher, now, I release the blood of Jesus in the name of Jesus Christ of Nazareth. Receive the power by the blood of Jesus. Alam mo yung may mga cancer sa dugo. Pag piniover ng Panginoon, padaluyin niyo po ang inyong dugo sa kapatid naming ito mula ulo ng talampakan. Yung maruming dugo ay nagiging malinis na dugo. Amen po ba? Amen. Na? Kaya yung mga, ang dugo nila, may tinatawag tayong dugong bughaw. Royal blood. Na? Kasama tayo doon. Ang mga Pilipino, ang dami po mga Pilipino na maliit, pero ang dugo nila ay dugong bughaw. Royal blood. Alam ba yung royal blood? Hindi type O, type EB. At kapag ikaw ay nadisgrasya sa Ginoo, kung saan kukuha ka ng dugo, ay ilan lang dito sa mundo na yan. Amen po ba? Kaya lahat po ng si President Bongbong, lahat po ng kanyang close in security ay kadugo niya. Yan ang protocol sa mga king. Pag ikaw ay escort ng royal family, kailangan ang dugo mo katulad din nila. Kasi pag mayroong mangyari, saan kukuha ng dugo? Doon sa iyo mismo, sisip-sipin yung dugo.
Amen? Yun. Kaya, pag ang isang opisyalis ng gobyerno ay AB yung kanya pong dugo, hahanap po yan ng security guard na katulad ng dugo niya. Amen? Pero tayo, mga anak ng Diyos, by the blood of Jesus, sa pamagitan ng dugo ni Kristo, nilinis niya ang ating mga dugo at tayo po'y niligtas sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Amen? Kaya pinatotoo ko sa inyo, pag pumunta kayo sa Israel, 3 po yun, yung Holy Sepulchre, pagpasok mo doon, ganitong kulay na buhay na bato. Buhay talaga na bato yun. Limestone. Bago ilibing si Kristo, hinugasan po siya doon sa napakalaking bato na yan, na patag, na kulay green. Yung dugo ni Kristo na absorb ng buhay na bato. Tiniktik po yun ng mga scientists. Pinadiin ipanila. Hanggang ilalim, lumusot ang dugo ni Kristo, tumagos sa buhay na bato. Bakit? Hindi ordinaryong dugo yun. Dugo na makapangyarihan at dugo na naglilinis ng kasalanan ng sanlibutan at dugo na nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Amen. 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 And by the blood of Jesus, we have a victory. Amen. Amen. Palapakan natin si Lord. Magsitayo tayo. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Amen. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang walang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Amen. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon, isinisigaw namin sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos at wala kang kaparis, wala kang katulad. Sa bansang Pilipinas, Philippines is for Christ. Ang mga tao sa Pilipinas ay nagpupuri at kinikilala ka na Panginoon at Hari sa lahat ng mga hari. Salamat, O Diyos, sa biyaya at pagpapala na walang sawang pinagkaloob mo sa amin.
Tunay nga na ang pinakamaraming misyonero sa buong mundo ay ang mga Pilipino. Sapagat ang mga Pilipino, bagamat sila nagtatrabaho, migrante, OFW, dala-dala nila ang iyong pangalan, Yahweh El Shaddai. Thank you. Thank you, Jesus. Taas nyo ang inyong mga prayer request, Lord. I-bless mo po ang mga prayer request ng mga kapatid, ang kanila pong mga kahilingan, ang kanila pong mga employer, ang kanila pong mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Lord, ingatan po sila at walang magkasakit. Bawal ang magkasakit sa mga OFW. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang mga kapatid namin ito. Dahil sa pagmamahal nila sa iyo at pagmamahal mo sa kanila, sila iingatan mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Dasalin natin ang Salmo 91 sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinganyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mukat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uri ng mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niyang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit nang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis.
Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila at tatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat Sa ngalan ng Diyos. Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us always. See you next Wednesday and see you tomorrow. God bless.